Ayan, tuloy ko na yung kwento. So, like what I've said, may maganda rin naman actually nangyari sa amin during our stay. 'Di ba? Hindi naman porket nasira na, as in, wala na kaming gagawin, magmumukmuk na lang kami. So, ganito, yung tita ko kasi, ah, yung tita ko, pinsan ng mommy ko, so nalaman nila yung nangyari sa amin, kaya sinabi, in-invite kami sa kanila. Sabi ko, sige tita, tapusin lang namin yung sa embassy para at least wala na kami problemahin at i-message kita. Ayun nga. Sobrang, sobrang blessing talaga yung mga relatives namin sa Amerika. Yan, yung cousin ng mami ko. So, yun nga, umaga pa lang, mini-message na ako na nasa embassy pa lang kami na, Sherry, anong oras kayo darating dito? Ready na yung mga pagkain nyo. Ano mo yun, sobrang excited sila to meet us. So, yung the rest of our stay, dun kami nagstay sa kanila sa Temecula. So, yun sila Tito Chris, si Tita Rita, yun yung mag-asawa. Ayun. So, inampun nila kami for ilang days doon. Tapos, nakita rin namin yung, syempre, kapatid na si Tito Edwin, ayun, si Tita Eva, ayun. At least, naging way din yon na makakonect kami sa relatives naman sa mother side ko. Yun. So, nakakatuwa. Talagang sobrang binusog nila kami. Ano mo yun? Parang kakanta ka na nga lang ng may bukas pa. Ano mo yun? Dahil pakain ng pakain, maya't maya pakain ng pakain sila tito. So, ayun. Ang saya naman ng stay namin doon. Parang hotel yung bahay nila. 'Di ba? Talagang prepare nila para sa amin. Tapos, kahit pa paano pinasyal din kami, pinag-shopping, ayun, tapos pumunta kami sa bahay nila Tito Edwin, kumain ulit, alam mo yun, parang reunion, tapos kain ulit sa labas, puro kain talaga, ayun. Tapos, aside from that, nakapag San Diego rin naman kami, kahit pa paano, nakapasyal-pasyal, ayun. So yung last few days namin na yon, ay, alam mo yun, as in nabawi lahat nung stress na pinagdaanan namin. Alam mo yun, yung lungkot, napawi dahil yung mga bata, lalo na yung kids ko, nakakaawa kasi syempre, 'di ba, they're looking forward pa naman doon sa cruise. Alam mo yun, dahil ang daming activity doon sa cruise eh. Tapos, lalo yung mga anak ko, di ba? Kasi syempre, parang eat all you can din doon sa cruise. Parang they're looking forward daw sa steak night. Alam mo yun? Kasi pwede kang kumain doon ng, parang sa gabi, na parang doon sa kanilang fine dining doon ng mga steak. So, nakakatuwa naman dahil nakapag-karting sila. Alam mo yon. Ayun, dun lang nabawi na yung sa pag-karting. At saka, mababaw lang naman yung mga anak ko. Tuwa-tuwa sila dun sa murang hotdog sandwich ng Costco. Ayan. Tapos, yun, nung the day before ng flight namin pa uwi dito sa Pilipinas, bumalik kami sa Carson sa kamag-anak ulit ni Doc. Yon, very thankful din kami doon kila Ninang Vay namin, kila Kuya Jobet, 'di ba? Lalo na kay Kuya Jobet dahil yung bahay niya yung in-invade namin. Napatalsik namin silang mag-asawa. Anyway, kasi doon sila nagstay sa bahay ng in-laws ni Kuya Jobet. Kasi yung pinagamit sa family ko yung buong house nila. Ang ganda ng bahay nila. Ayun, para di kaming naka-Airbnb pagdating namin doon. So, inalagaan din kami nun nila Ninang Vay. So, very thankful kami sa mga kamag-anak namin na very supportive yung sa amin during our stay. Even yung ibang relatives ni Doc na nung nalaman yung situation, they are really offering help to us kung ano yung maitutulong nila. So, thank you guys. Sobrang love namin kayo.
So, yun lang. Ah, ang importante, kahit hindi natuloy yung one whole month ng vacation, ang importante safe kami. Safe kami dito sa nakauwi sa bahay, 'di ba? At saka yung mga nawala, kayang i-replace yon, pero yung buhay namin hindi. Kasi sabi nga nila, minsan swerte pa nga daw kami kasi yung iba daw pinapasok yung sasakyan kahit may laman, na may lamang tao ha, tapos binibit-bit din. We never know what would happen kung ganun ang nangyari sa amin, di ba? So yun, kasi yung mga papeles na yan kayang ulitin yan. Like now, pinaprocess namin ulit yung mga passports namin, and after that, yung mga visas, yung mga tablets, kayang i-replace din yan, yung pera na nawala, kayang kitain ulit, 'di ba? So, thank you pa rin kay Lord, 'di ba? Hindi kami pinabayaan. Ah, syempre, may guidance pa rin niya, yung pag-process namin ng papeles dun sa Amerika. Kahit pa paano, 'di ba? Natulungan niya kami kasi ang galing buti na lang meron kami mga pictures available sa aming cellphone, 'di ba? Sa cloud namin. Very important 'yun ng mga documents. Kaya hindi rin kami ganun na problema sa pag-asikaso. So yun lang guys, salamat sa pakikinig sa mahabang kwento ko. So mag-vlog ulit ako sa mga learnings, travel tips, in case na merong ganitong aberyang mangyari sa inyo. So, yun lang. See you again soon. Bye!